Mga ga, mura lang po yung kamuting kahoy dito sa amin, tag 20 pesos lang po yung kilo, kaya samantalahin na po natin, gagawa po tayo ngayon ng puto taktak. Opo mga ga, puto taktak po yung tawag dito sa amin, dito sa mga Ilonggo. Kaya tara na, simula na po natin. Para may idea kayo, ay tinimbang ko yung aking kamuting kahoy na hindi pa po ito nabalatan. At ito ay may 1,558 grams, ang may panit pa. At nang wala na po itong panit, ay balat pa lang, ay tinimbang po natin ito ulit. Ay meron na lang po tayo ditong 1,122 grams. At ito'y malinis na, nahugasan ko na po ito, kaya hiwa-hiwain ko lang po ito ng mga maliliit kasi sa food processor ko po ito dudurugin ng pino. At tanggalin lang po natin yung pinakaugat niya dito sa gitna. At kung may gitgira naman kayo mga ga, ay doon nyo na lang po ito pinuhin at pwede ding sa mga kudkura ng ating kiso. Kaso nga lang ay medyo matagal pag sa kudkura ng kiso po natin ito pipinuhin. At mga maliliit lang po talaga ito para hindi naman mahirapan yung ating food processor. At cut lang po natin yung ating video. Ito pino na at kailangan po ay pigaan lang po talaga natin ito na yung pigang-piga talaga. Iubos mo dito yung lakas mo ga para ay pigang-piga talaga at na magiging dry talaga yung ating kamuting kahoy. At pagkatapos ay paghiwalayan lang po natin, ibuhaghag lang po natin ito. At dito maglagay lang ako ng 3/4 cup ng light brown sugar at 1 tablespoon ng vanilla extract. Pwede po natin itong haluan ng butong or yung kinudkod na buko at ako mga ga ay kiso lang po yung ilagay ko dito kasi wala po tayong buko. At haluin lang po natin ito ng mabuti. At pag halong-halo na ay ilipat na po natin ito sa ating mga puto molder. At yung ating mga puto molder ay binanyahan ko lang huya ng margarine at pagkatapos ay maglagay po ako dito ng kaunti lang po talaga na asukal, mga 1/2 teaspoon lang. At dito naglagay po ako ng mga half lang muna ng ating mixture kasi maglagay po ako dito ng kiso sa loob bilang pangpalaman po natin. Maglagay po tayo dito ng kiso sa gitna. At pagkatapos lagyan na po natin ito ulit ng ating mixture at mga huwag lang po natin itong isiksik para lutong-luto talaga yung ating puto taktak. At pagkatapos ay punuin lang po natin yan. Pagkatapos po natin itong mailagyan lahat ay pwede na po natin itong lutuin at kailangan po ay kulong-kulo na po yung tubig ng ating steamer bago po natin ito isalang. At balutin lang po natin ito ng malinis na tila yung takip ng ating steamer. At niluto ko po ito mga ga sa loob ng 1 oras sa katamtaman ng pong apoy ng aking kalan. At bago po natin ito itaktak ay i-press down lang po natin para maging siksik talaga yung ating puto taktak. Kaya kung may kamuting kahoy ka dyan, pwede mo itong subukan, pwedeng pang merienda at pwede po natin itong pagkakitaan.